Hello, magandang umaga po, Professor. Hi, magandang umaga DJ Chacha. Good morning po, Ma'am. Manang Ted. Opo. Maraming salamat, Ma'am Shelo. Thank you again for being on the show. Diretso po tayo agad dito. Na-ratify na po, pinagtibay na po ng BICAM. Ito nga pong 2025 Nagtibay na po ng both houses of both houses Congress. po. Okay, Opo, go ito ahead. pong 2025 budget at nakita po ngayon, usap-usapan na wala nga pong budget or subsidy para po dito sa PhilHealth. Zero subsidy po for PhilHealth. Ano pong reaksyon nyo dito? Tila hindi pinansin. Yun pong sulat ninyo. Hindi na nga po ito nakakalungkot. Ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating universal health insurance. Alam niyo po, katulad ng binanggit ko kahapon, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subsidy, no? Nung mga premium na mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD, para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot ng gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay mismong yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth. So nakaka-disappoint po talaga itong ginawa ng ating Kongreso na huwag bigyan ng budget para sa subsidy ang PhilHealth. Kanina po sa panayam namin kay Doc Israel Pargas, ina-assure naman po niya itong mga PhilHealth members, mapa-contributor, indirect contributor man yan, na hindi naman daw po maaapektuhan yung kanilang benepisyo na natatanggap at matatanggap pa sa PhilHealth. Totoo po ba ito, Professor? Ganun po ba talaga mangyayari? Yun po yung nakakalungkot dyan kasi sasabihin nila walang pagbabago. Wala nga pong magbabago kasi sa kasalukuyan disappointed na tayo sa extent ng serbisyo na binibigay ng PhilHealth sa atin. Di ba? Marami pong kababayan natin ang nagsasabi na napakaliit ng benepisyong nakukuha natin sa PhilHealth. Ngayon, kung hindi bibigyan ng budget ang PhilHealth, yes, makocover pa rin po yan dahil ang mga manggagawa patuloy naman na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero nangangahulugan po na wala ring mangyayaring expansion sa mga benepisyo na tinatanggap natin sa PhilHealth. At ang nakakalungkot din po yan kasi itong mga senador natin sinasabi may 600 billion reserve fund ang PhilHealth. Pero pag tiningnan nyo yung mga financial documents ng PhilHealth, pag pinactor in po natin yung insurance liability ng PhilHealth, kulang na kulang pa po ang reserve fund. Ibig sabihin, kulang na kulang ang pondo ng PhilHealth kung babayaran pa nila yung mga utang nila at yung mga ina-anticipate na gastusin. Kaya talagang sobrang disappointing po yan dahil ang ibig sabihin yan, yung mga manggagawa, patuloy na magbabayad, patuloy na tutustusan yung gastusin ng PhilHealth at walang magiging malawakang pagbabago para mas maging maayos pa yung coverage at benepisyo ng PhilHealth para sa atin. Siguro maganda siya, maghingi lang tayo ng saklolo kay Professor para mas maintindihan natin. Ma'am, ano ho ba ang ibig sabihin nitong reserve fund ng PhilHealth? Itong sinasabi ni Senator Grace na 600 billion, sabi ng PhilHealth kanina, it's only 431 billion. Ano ho ba ito, ma'am? Alam niyo po kasi kailangan ang isang insurance company, halimbawa po itong PhilHealth ay isang government company na insurance ang trabaho. Kailangan po ay na-forecast nila, naaalam nila or napipredict nila kung magkano yung mga gastusin na maaari nilang kaharapin. Kasi halimbawa kung magbabayad tayo ng premium pero hindi pa natin alam ilan ba talaga yung magkakasakit, ilan ba talaga yung mga hospitalisasyon na babayaran. Ngayon may mga model po yan, may mga mathematician, statistician po sa PhilHealth na fino-forecast po yan. Magkano ba yung inaasahan nating kagastusin ng PhilHealth, yung mga babayarang utang sa future sa mga ospital. So kailangan po may sapat na reserve fund para kayang bayaran ng PhilHealth yung mga haharapin niyang gastusin. So dyan po pumapasok yung tinatawag nating future liabilities ng PhilHealth. Kaya merong insurance liabilities na tinatawag. Ngayon, titingnan mo, dapat yung reserve fund mo tumutugma yan sa haharapin mong liability sa future. So, hindi nga, may pera nga po ang PhilHealth, pero ang tanong ay sapat ba ang perang to para sa mga kinakaharap na gastusin ng PhilHealth? Ayon po sa financial statement ng PhilHealth na yung kasalukuyang reserve fund ng PhilHealth, kahit isama pa lahat ng asset niya, ay hindi sapat para tugunan yung future liabilities niya. Kaya dyan po maling-mali yung mga senador natin sa sinasabi nila na may reserve fund, pwede na yan para tustusan yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Ay hindi po tama yan dahil kailangan nga po may sapat na pondo para harapin yung mga haharaping gastusin
ng PhilHealth. Hindi po tumutugma. Opo. Samantala, hindi naman naglaan ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng budget para sa subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa ilalim ng National Expenditure Program, aabot sa 74 billion ang inilaang government subsidy para sa PhilHealth. Pero nagdesisyon ang mga mambabatas na bigyan nilang ang PhilHealth ng operational fund at ipagamit sa kanila ang 600 billion na sobrang nakolekta. PhilHealth, ito ang isang very contentious. Okay? Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, na hindi man lang nila nagagamit. Okay? Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa, ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So lugi pa yung gobyerno. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Opo. Nangangahulugan, ma'am, na iba po ang kahulugan ng reserve fund at kung meron mang surplus fund, ma'am. Yes, magkaiba po yun. Wala pong surplus fund ang PhilHealth dahil ang surplus fund ay ibig sabihin pag tiningnan mo yung current assets ng PhilHealth, dapat ay kaya niyang tugmaan ang mga liabilities na to at sobra-sobra pa. At hindi po yun ang nakikita natin. Kasama na ang reserve fund na mayroon ng PhilHealth, hindi po to sapat para tugunan yung mga liabilities o pagkakautang ng PhilHealth, pati na rin yung mga haharapin pa niyang bayarin. Kaya po, tama naman po may papasok pang pera dahil ang mga manggagawa patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi magagawa ng PhilHealth yung mandato niya dahil ano po ba ang goal natin sa PhilHealth? Hindi ba pababain yung ating counterpart, out-of-pocket contribution, yung out-of-pocket expenses natin? Sa kasalukuyan po, on average, halos kalahati, 50% ang out-of-pocket expenses natin sa pagkakasakit. Yan po ay isa sa pinakamataas dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ng PhilHealth ang trabaho niya na ibsan yung burden ng pagkakasakit sa Pilipinas. Ngayong hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth, mas lalong hindi niya magagawa yung trabahong yan dahil katulad ng sinasabi po natin, walang sapat na pondo ang PhilHealth para bayaran yung kasalukuyang pagkakautang niya at saka yung mga haharapin niyang gastusin. So, mali yung pakakaintindi ng ilan na hindi, may 600 billion na para bagang nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth na yung 600 billion na yan ay surplus at meron ka pang ibang pera para doon sa obligasyon mo 2 years ago sa mga ospital at yung paparating na obligasyon sa mga Pilipino magkakasakit, ma'am. Opo, maling-mali po yan. In fact po, hindi po natin pinagtatanggol ng PhilHealth. Maraming kailangang ayusin ng PhilHealth. Ito nga lang pong halimbawa yung e-consulta, yung consulta package. Maganda po yan pag tiningnan natin dahil yan ay basic parang consultation package na natin. Pupunta tayo sa doktor, maaari na tayong magpa-check up. Pero ang tanong, bakit walang mga private provider na sumasali dyan sa consulta package? Dahil napakaliit po ng budget, hindi po realistic yung inilalaan ng PhilHealth. So parang sa papel, magandang pakinggan, may ganyang programa. Implementation-wise, hindi ma-implement dahil walang gustong mag-affiliate na doktor dahil napakaliit ng budget na nilalaan nila. Unreasonable. So, paano pong magiging mas epektibo ang PhilHealth kung hindi bibigyan ng budget ng gobyerno? At alam niyo po, sobrang disappointing pag tiningnan niyo yung resulta ng budget na pinirmahan ng Kongreso. Sinisira yung mga ganitong institusyon katulad ng PhilHealth at lalong pinalalaki yung mga programa na binabanggit ko kahapon na nagsusulong ng patronage politics na kung saan yung mga politiko sinasaksak yung sarili nila sa pagbibigay ng ayuda at tulong sa taong bayan. So very disappointing po talaga itong nangyari sa budget natin. Opo. Disappointing to say the least, ma'am. Mamaya puntahan natin yung patronage politics fund na yan. Balikan ko lang po itong issue nga po sa PhilHealth. Ma'am, subsidy ng national government, yan ho ba ay kakaiba pa doon po sa obligasyon ng gobyerno na mag-remit ng pera galing po sa sin tax law papunta po sa PhilHealth Fund? Can you explain please?
Yan po yung isa sa dahilan na kinakagalit natin dahil ayon po sa batas natin, naka-earmark po, ibig sabihin automatically dapat inililipat sa PhilHealth yung share natin sa Syntax. Nakalagay po kasi sa Syntax law natin, 80% nung kalahati ng mga taxes na nakukolekta natin mula sa tobacco, alcohol products at sweetened beverage, automatically dapat yan ay inilalaan sa PhilHealth bilang pangbayad ng premium ng mga kababayan natin na walang trabaho, mga kababayan nating mahihirap, mga kababayan nating PWD at senior citizen. Ito po yung mga walang kakayahang magbayad ng premium. Kaya po, automatically, yung mga kinokolekta sa taxes natin sa mga produkto na to ay inilalaan bilang premium nila. Bakit po nila kailangan ng premium? Kasi po kung magkasakit sila at wala silang kakayahang magbayad, i-cover po yan ng PhilHealth. Yan po yung tinatawag nating Social Health Insurance Program natin. Ngayon, itong budget na to, itong automatic na subsidiyan na to dapat na nanggagaling sa taxes natin, ito po yung hindi ibinigay ng Kongreso natin ngayon. Kaya nakikita po natin to na violation ng mga existing na batas. Kaya po kahapon binabanggit ko, kahapon na usapin lang natin, binabawasan yung budget eh. Ngayon hindi talaga binigyan ng budget, kaya talaga po tayo ay magtutungo muli sa Supreme Court para questionin itong ginawa ng Kongreso natin dahil naniniwala tayo na ito ay illegal at unconstitutional dahil binaviolate nito yung karapatan natin pangkalusugan at binaviolate nito yung batas ng universal healthcare at pati na rin ang Syntax law. Opo, so yung nangangahulugan po ma'am na kapag pinag-uusapan natin yung national government subsidy sa PhilHealth ay yung pong koleksyon sa Syntax law at other sources ba including ma'am, if you also remember, di ho ba na meron pong ibinibigay na 50% share ang national government doon sa income ng PAGCOR na dapat daw po ibinibigay po sa PhilHealth at maging ang sinasabi po na 40% ng charity fund ng PCSO. Can you explain further, ma'am? Tama po yun. So maliban pa po dun sa excise tax na nanggagaling sa tobacco at excise tax galing sa sugary beverage, may nanggagaling pa rin pong pondo sa PCSO at PAGCOR na dapat ay inililipat sa PhilHealth. Dahil ang goal nga po natin, lahat ng mga Pilipino, kaya may pambayad ka ng premium o wala, kailangan ay enrolled ka sa PhilHealth dahil gusto nating maiwasan yung tinatawag na catastrophic situation na kung saan kapag nagkasakit ka, wala kang pambayad, bebenta mo yung mga ari-arian mo, gagalawin mo yung savings mo. Gusto po natin maiwasan talaga yon dahil lahat ng Pilipino at some point magkakasakit. Kaya kailangan nasa insurance tayo. Kaya naman, nung dinisign ang Universal Health Insurance System natin, talagang nag-identify ng mga sources ng pondo na maaaring ilaan dito. Kaya nga po talagang nakakagalit naman na ito mismo mga congressman at senador natin ang sumisira at bumababoy dito sa Universal Health Insurance Program ng ating gobyerno. So nangangahulugan man, ma'am, na nung sinasabi na nila, nag-announce na po itong small committee ng BICAM na ito na composed po lamang pala ng dadalawang miyembro, yung chairperson po ng Senate at ng House, na totally wala na pong national government subsidy sa PhilHealth for 2025, pati po itong dapat na remittance po ng national government mula sa PAGCOR at maging PCSO ay hindi rin po ibibigay. Tama po, tinanggal po lahat yan. Mapapatawa ka na lang talaga sa kagaguhan na nangyayari dito sa gobyerno natin. Yung nakakalungkot dyan, Manong Ted, kasi tayong mga manggagawa, wala naman tayong option eh. Kasi automatically deducted yan eh sa sweldo natin, hindi po ba? At ang inaasahan natin ay, well, palaki ng palaki yung premium na binabayaran natin sa PhilHealth, pero yung counterpart ng PhilHealth, ano ba yung napapakinabangan natin sa PhilHealth? Napakaliit. Kailangan mo munang mapunta sa emergency bago mo pakinabangan, di ba? Ni walang outpatient benefit, walang dental, pero lumalaki yung premium na binabayaran natin. Ngayon, na tinanggalan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth, yes, may pera pa rin kasi mga manggagawa patuloy na magbabayad. Pero kung mag-expect tayo ng improvement dun sa serbisyo na nakukuha natin sa PhilHealth, malabo yan. Kasi ang kailangan ngayon gawin ng PhilHealth, i-meet muna yung minimum nila at kukuhanin sa atin
sa ating mga manggagawa, yung pati yung pang-cover dun sa pagkakasakit ng mga hindi nakakapagbayad ng PhilHealth. Ano ang inyong reaksyon, ma'am, doon po sa ating napanood, napakinggan na argumento kung ba't nila ito ginawa para daw bigyan ng leksyon ang PhilHealth? Kung ganun pala na kung hindi nagagawa ang trabaho ng isang ahensya, ang leksyon ay huwag bigyan ng budget. Dapat wag nating bigyan ng budget yung buong gobyerno dahil hindi nagagawa ng matino yung mandato nila at saka trabaho nila para sa taong bayan. Alam niyo, nakakalungkot po yan. Kasi ilang beses na nating diniscuss, kitang-kita naman natin ang problema ng PhilHealth. Hindi po ba dapat ang gawin nila ay ayusin ang PhilHealth? Kung yung leaders ng PhilHealth ay hindi nagagawa yung trabaho nila, napakadali naman. Bakit hindi i-fire at maghanap ng mga ibang taong capable na patakbuhin ang PhilHealth? Ang feeling ko po, excuse lang kasi to ng mga politiko natin na sabihin na para bigyan ng leksyon ang PhilHealth, di na nagagawa yung trabaho nila, wag natin bigyan ng budget. Ang tanong, saan nila dinadala yung budget? Dinadala nila to sa mga programa na kung saan kailangan mo pa ng endorsement ng mga politiko bago mo mapakinabangan yung mga taxes na binabayad mo sa gobyerno. Yung kailangan pa ng endorsement, kailangan pang magmakaawa. Yun po yung mas lalong nakakagalit dito. Imbes na ayusin yung mga programa ng gobyerno, lalo natin itong sinisira, pinapabayaan at gumagawa tayo ng mga bagong programa na kung saan balik na naman tayo sa mga panglilimos sa mga politiko. Okay, bago po natin, again, tunghayan niyang panlilimos sa mga politiko, ma'am. So, sa ngayon, ma'am, paano kaya ito na automatic naman na may koleksyon ang gobyerno? Hango po dito nga sa sin tax law, no? Definitely, may koleksyon yan. Opo. Yes, po. At meron din po namang automatic din na remittance ang PAGCOR at PCSO sa national government. Saan kaya pupunta itong koleksyon sa syntax ngayon? Ano po sa palagay ninyo, Professor? Ang nakikita po natin ng mga nakakaraang taon ay yung pondo na tinatanggal sa PhilHealth ay inililipat dito sa programa ng gobyerno na tinatawag na MAIP o yung Medical Assistance for Indigent Patients. No? Ito yung pinapaliwanag ko kahapon na programa na kung saan bago ka makakuha ng medical assistance, kailangan mong lumapit, maghanap ng politiko na lalapitan. Susulatan mo yung politiko na yan bago ka bigyan ng guarantee letter, kukuha ka ng medical abstract, at isasubmit mo yan lahat sa politiko bago nila ma-endorse sa isang government hospital bago kayo magkaroon ng assistance. Kaya nga po ito yung kinakagalit natin. Ba't hindi ayusin ng PhilHealth? Kasi di ba kung magkakasakit ka, di ba dapat ang iniintindi mo na lang kung paano ka gagaling? Yun po sana yung idea ng PhilHealth. Pagpunta mo sa ospital, babawasan na yung gastusin mo dahil covered ka ng PhilHealth. Hindi mo na aalalahanin kung saan ka kukuha ng pambayad. Ang problema dito sa MAI program, pagpunta mo sa ospital, kulang ang pambayad mo, hindi ma-expand ang PhilHealth dahil walang pondo, kakapiranggot lang ang i-cover ng PhilHealth, pupunta ka ngayon, maghanap ka pa ng politiko, mamamasahe ka pa, pupunta ka pa sa opisina nila, magmamakaawa ka pa muna, susulat ka muna, tapos magpapasalamat ka sa kanila para mabigyan ka ng tulong. Yun po yung nakakabuisit doon. At nakita natin beginning 2023, itong pagliit ng pondo ng PhilHealth ay katumbas naman ng paglaki ng pondo na nilalaan dito sa MAIP. So kitang-kita na po natin yung agenda ng gobyerno na imbes na paibsan, padaliin ang buhay ng mga mamamayan ay lalong pinapahirap kapalit ng pagtanaw ng utang na loob sa mga politiko. Dito po sa pangyayaring ito, ma'am, na kayo kanin nyo dudulog sa kataas-taasang hukuman, bagamat sana nga po ito po'y agad din pansinin ng hukuman kung ito po'y inyong ilalapit sa kanila. Ano po ang prayer ninyo? Ano pa ho ang magagawa ninyo? Ano pa ho magagawa natin? Ang inaasahan po natin ay unang-una i-recognize ng Supreme Court yung karapatan natin pang kalusugan, itong universal healthcare na panawagan na dapat ay automatically pinopondohan ng gobyerno. Malinaw po kasi na may specific law tayo naglalaan ng budget sa PhilHealth. So ang magiging kahilingan po natin sa Supreme Court ay i-declare na illegal itong ginawa ng Kongreso na huwag bigyan ng budget ang PhilHealth. At maging violation po yan. Ngayon kung i-declare po yan na unconstitutional at mali yung ginawa ng Kongreso, mare-restore po yung budget na yan at babalik po yung 2024 na allocation ng PhilHealth. But moving forward, hindi na maaaring gawin
Kongreso yung basta-basta wag bigyan ng budget ang PhilHealth, lalo na kung may mga batas katulad nito na nakasaad specifically na naglalaan ng budget sa PhilHealth. So yun po yung magiging pangunahing panawagan natin, hiling natin sa Supreme Court.